Engkanto, multo, tiktik, aswang. Mga karanasang hango sa tunay na buhay, mga kaganapan na mayroong basihan. Tara Onyok, JR, atid na lang natin sila, sumama kayo. Hindi, ikaw na. Dito lang kami, kaya mo na yan. Baka kasi may magpakita sa'yo na multo, engkanto, aswang. Uso yan dito. Yung matanda kanina parang inamoy niya kasing kilikili mo eh. Kala ko nga mabaho eh. Ano? Excuse me no? At saka sa kilikili talaga? Magandang araw o gabi sa inyo Sir Alex. Ako si Isagani. Magmula nang marinig ko ang mga kwento ninyo, nainganyo akong ibahagi ang mga naging karanasan ko at ng aking mga kaibigan sa katatakutan. Dati, hindi ako naniniwala na may mga ganto, mga bagay na supernatural. Tandang-tanda ko pa, sa tuwing makakarinig ako ng mga taong ang paksa ng kwentuhan ay kababalaghan, napapangiti na lamang ako at napapaisip, kako matindi ang imahinasyon ng mga taong ito. Parang may saltik sabi ko pa, ngunit nung ako na mismo ang makaranas, doon ko naintindihan ang lahat. Totoong ang mundo, hindi lang mga tao ang naninirahan, hindi lang para sa atin, kundi para rin sa mga nilalang na hindi natin nakikita. At sa mga naging karanasan ko na yon, nagsimula yung magkaroon ako ng takot sa dilim. Nasa kabinataan namin nang mangyari ito. Edad 19 anyos kung tama ang aking pagkakaalala. May mga kaibigan ako sa amin, matatalik na kaibigan. Si Onyok na pamangkin ng kapitbahay namin at si JR na kapitbahay din. Kami yung laging magkakasama sa baryo at mahilig kami sa basketball. Isang pagkakataon, pumunta kami sa lugar nila Onyok dahil papalapit na ang fiesta sa kanila. Nagaya kasi ang kanyang tiyuhin kung kaya ayon, sumama kami sa kanila. Sabado pa yung fiesta pero Lunes pa lang ay nandoon na kami. Wala namang ibang trabaho, pare-parehong tambay kaya sumama kami ni JR kina Onyok. Maganda ang baryo nila, tahimik, pero sa sentro ay masaya dahil matao kapag panahon ng fiesta. Kaso yung pinakasentro na yon ay malayo mula kina Onyok. Ang bahay kasi nila, sa dulo ito ng baryo kung saan puro maisan ang makikita mong mga tanim ng tao sa mga sakahan nila. At kung lalakarin mula sa kanila ay nasa mga 20 minutos din o mahigit pa. At dahil papalapit na nga ang fiesta, tuwing hapon ay pumupunta kami sa sentro para tumambay, manood ng mga palaro at syempre nagsa-sightseeing sa mga dalaga. Hanggang sa meron nga kaming nakilala, mga pinsan ng kakilala rin ni Onyok sa lugar na ang iilan ay bumisita lang din kasi nga papalapit na ang okasyon. Maganda yung isang nagngangalang Bet na taga roon daw sa lugar. Bukod sa mahinhin, mabait kaya parang nagustuhan ko ito. Kaso, torpe ako Sir Alex kaya hanggang tingin na lang talaga sa kanya. Ewan ko ba, noong mga panahon na ito hindi ko kayang manligaw sa isang babae. Iniisip ko pa lang, nanginginig na talaga ang aking katawan hanggang sa mga kaugatan. Nahalata ng mga kaibigan ko at ng mga kaibigan ni Beth yung kilos ko na yon. Na ayun nga, parang may gusto daw ako sa dalaga kaya sila yung gumawa ng paraan para magkausap kami. Kumbaga, tinutulak nila kami sa isa't isa. Hanggang sa nagkausap na nga kami dahil gabi-gabi rin silang nandudoon para manood ng basketball. Pagkakataon na yon sabi ni Onyok pero hindi ko talaga magawang manligaw. So ito na nga, isang gabi noon, alas 7 pasado pa lang,
Nagaya si Beth na umuwi na kasi sumasakit yung tiyan nila ng kapatid niyang lalaki na sumama sa kanila ng gabi na yon. Mukhang may nakaing hindi maganda na naging sanhi ng pananakit ng tiyan. Yung kasama naman nilang isang babae na kapitbahay ay sumama na rin dahil katabi lang yung bahay nila. Ako na may nalungkot kasi nga si Beth lang ang nakakapagpasaya sa akin doon. Ilang sandali pa sabi ng aking kaibigang si Onyok, samahan ko na lang daw para malaman ko rin ang bahay nila Beth. Doon lang din daw malapit sa tulay kung saan kami dumadaan. So hinatid ko na sila. Yung layo ng bahay nila Beth, pareho lang kalayo sa bahay nila Onyok. Madilim ang daanan doon dahil walang ilaw ang mga kalsada. At yun na nga, gusto ko rin talagang ihatid sila upang malaman kung alin doon ang bahay nila Beth. Tara Onyok, JR, hatid na lang natin sila, sumama kayo. Hindi, ikaw na. Dito lang kami, kaya mo na yan. Ayaw ng dalawa, buhat ng meron ding kausap ang mga ito. So ang nangyari, ako lang mag-isa ang naghatid sa tatlo. Malapit lang naman ang bahay nila tol. Yung dinadaanan natin ba sa may tulay? Sige, ako na lang. Ayaw nyo eh. Ngumiti yung dalawang dalaga at kapatid nitong lalaki. Ayon sa kanila, hindi ba raw ako matatakot bumalik na mag-isa? Ngumiti naman ako at sinabing, bakit ako matatakot? Baka kasi may mangharang sa'yo doon. Kung masamang tao, syempre matatakot. Bakit meron ba? Hindi, walang masamang tao dito sa lugar namin, no? Baka kasi may magpakita sa'yo na multo, engkanto, aswang. Uso yan dito. Tapos dumugin ka. Naku. Pangiti-ngiting wika ni Beth na halatang nagbibiro. Sabi ko naman, naniniwala pa ba kayo sa mga ganyan ngayon? Hindi naman totoo ang mga ganyan. Walang aswang, no? At mas lalong walang engkanto. Kung totoo sila, dapat lahat tayo nakakita na sa kanila, di ba? Sagot ko sa kanila habang pangiti-ngiti. Sabi naman ng kapatid ni Beth, mabuti pa raw ako hindi takot sa mga ganyan. Hindi tulad ng mga babae at mga ate niya sa lugar. Takot daw sa usaping kababalagan. At yun na nga, walang humpay na kwentuhan habang naglalakad papunta sa lugar nila Beth. Ilang beses na kaming nakadaan sa bahagi na yon kasama si JR at Onyok kaya nagtaka ako sa dalawa kung bakit umikot kami. Gayong pwede naman dumaan doon sa tulay na mas malapit papunta kina Beth. Bakit tayo dito dumaan? Akala ko doon sa kabila sa inyo. Dito lang pala. Di ba yan ang tulay? Kung dyan na lang pala tayo dumaan, hindi mas malapit. Gaya nga ng sabi ko sa'yo, maraming kababalaghan dito. Dito talaga kami dumadaan kapag gabi na Isagani kasi nakakatakot ang mga naririnig naming kwento sa tulay na yan. Kayo kasi naniniwala sa mga kwento-kwento lang. Kung hindi nyo naman nakita, ba't kayo maniniwala, di ba? Yan ang nagkukos ng takot sa isip ng tao. Hindi naman nagsisinungaling ang lolo at lola ko. Kwento kasi nila, mula noon hanggang ngayon may nagpapakita daw talaga dyan. Tapos nung nakaraang fiesta lang, may nagpakita rin sa isang dayo dyan. Anong nagpakita? Aswang ba? Sabi nila, babae daw eh. Tapos, meron daw aswang dyan na nakatuwad sa gitna. May isang taong nakasaksi nun. Hindi ko lang alam kung sino. Basta taga-baryo lang din daw. Kayo pinagkakaisahan niyo ako na takutin dito Hindi niyo ako mapapaniwala sa mga ganyan kasi sa edad ko na ito, hindi pa talaga ako nakaranas na makakita o makaramdaman lang. Hindi talaga totoo yan. Papatunayan ko sa inyo. Mamaya, dyan ako dadaan. Bukas babalik ako dito sa inyo. Ibabalita kong okay ako. Wala, hindi totoo ang mga ganyan. Pero kung sa bagay, sabi nga nila kung hindi ka takot sa mga ganyan, hindi raw talaga magpapakita sa iyo yan. Pero subukan mo na lang mamaya. Kung hindi ka natatakot, mabibilib talaga ako sa iyo. Saad pa ng dalaga. Ako na may hindi mapigilang makilig
Kasi nga parang nagpapahiwatig itong si Beth. Kako babalikan ko sila kinabukasan at papatunayang hindi totoo ang mga ganyan. Malapit na ba bahay ninyo, Beth? Kasi babalik ako bukas dito. Papatunayan ko sa inyo. Oo, ayun na oh. Nakikita mo ba yung mahinang ilaw sa terrace? Yan ang bahay namin. Ah, yan na pala. Tara, tuloy ka muna. Ay, hindi na, Beth. Bukas na lang, babalik ako. O sige, ikaw bahala. Mag-iingat ka, Isagani ha. Hindi na ako lumapit sa bahay nila Beth kasi nakakahiya gawa ng bago ko lang silang nakilala. Sapat na sa akin na tinuro niya ito na mga ilang metro ang layo mula sa aming kinatatayuan noon. Pabalik na ako at doon ako sa tulay dumaan upang mas mapabilis at nang mapatunayang hindi totoo ang mga kwento-kwento sa lugar. Natatawa na lang talaga ako sa mga sinasabi nila tungkol sa kung ano-anong nagpapakita di umano sa bahagi ng lugar na yon. Ngunit nung nandoon na ako, sa di malamang dahilan, kinabahan ako habang tinatahak ang tulay na yon at ang lamig bigla ng aking pakiramdam. Yun bang naninindig ang balahibo sa buong katawan, lalo na sa may batok. At sa totoo lang, Sir Alex, unang beses kong makaramdam ng ganoon ka-weird. Ilang sandali pa, inilabutan ako nang may biglang sumitsit sa aking likuran. Parang tinig ng mga babae at sa aking pandinig ay malayo ito dahil mahina lang. Sa isip-isip ko pa, baka sinabet lang pinagtitripan ako para lang matakot. Ngunit ng mga sandali na yon, naiisip ko na yung mga sinasabi nila tungkol sa tulay. Paglingon ko na sana hindi ko na lang ginawa, mukha ng isang babaeng mahaba ang buhok ang bumungad sa aking harapan. As in dikit na dikit yung mukha naming dalawa na parang kamuntikan pang maghalikan. Sa sobrang takot at gulat, napakaripas ako ng takbo habang nagmumura. Yodipuga, nanay, tulungan mo ako, may aswang. Sabay karipas ng takbo. Parang lumulutang ako sa sobrang nerbiyos nang makakita ng nilalang na hindi ko alam kung anong klase. Ang mukha nito na tumapat sa akin, wala akong makitang bibig, ilong at mata. Purong itim lang, tapos para siyang may tali sa leeg. Tumatakbo ako ng mabilis. Pinilit ko ang aking sarili na lumingon para malaman kung saan na siya at pagkalingon ko nga, nasa taas na ito ng bahagya, literal na lumulutang paitaas. Grabe, sa tindi ng emosyon Sir Alex, hindi lang si nanay kundi ang Panginoon at halos lahat ng santo ay tinawag ko na noon. Di ko man lang namalaya na wala na pala akong tsinelas na tumatakbo. Ilang beses pang nadapa kaya nagkasugat-sugat ang kamay at siko. Pagdating sa sentro, hindi ako nagpakita sa kanila. Ang ginawa ko, nagkubli sa dilim at tinawag ko ang aking mga kaibigan. Alalang-alala si Onyok sa akin dahil akala niya ay binugbog ako ng kung sino. At nang sabihin ko na nga ang nangyari, gulat sila at hindi makapaniwala. Nang dahil sa aking hitsurang putlang-putla, hindi nila mapigilang matawa. Ako na may tumawa na lang din kahit na naiiyak na sa sobrang nervyos kasi nga. Kayo ba naman, munti ka nang mahalikan ang nilalang na hindi ko mawari kung aswang ba o ligaw na kaluluwa. So ayun na nga, nagpahinga na lang muna kami sa tindahan dahil hinika ako sa nangyari at halos sasabog na ang aking dibdib noon sa lakas ng kabog nito. Maya-maya pa'y lumabas yung mayari ng tindahan at nagtanong kasi akala niya ay binugbog nga ako. At yun na nga, sinabi ko na rin sa kanya ang buong pangyayari. Ayon sa kanya,
Nagtaka daw siya sa akin kasi ang lugar nila ay walang siraulo, walang basagolero, at walang nagtitrip sa mga dayo. Ngunit wag lang daw magpadilim dahil marami umanong mga nilalang sa paligid na hindi nakikita, lalo pat ang mga malalaking punong kahoy doon na mas matanda pa sa mga matatanda sa lugar ay tirahan ng mga engkanto na totoo naman kasi nga napatunayan ko ang isa. May portion din daw sa lugar na tinatawag nilang tauan dahil may mga nakatirang engkanto. Isa na nga roon ay yung nadaanan kong malaking puno ng akasya sa may tulay na matagal nang may nagpapakitang babaeng walang mukha. Gaya ng sinabi nila Beth na akala ko pagbibiro lang. Ang huling insidente ng pagpapakita ay mga 1 taon pa lang ang nakakalipas kung kailan papalapit din ang fiesta. At ang pinakitaan, tulad din namin na dayo lang sa lugar. Nang dahil sa pangyayari, nawala bigla ang pagkakagusto ko sa dalaga. Hiyang-hiya ako at kailanman ay hindi na talaga nagpakita. Nakakantsawan ako lalo kaya ayun inalimutan ko na lamang siya. Sabi nga nila, hindi mabuti yung magsalita tayo ng patapos. Ang sa akin, payabang pa talaga kaya ayun. Ang bilis lang ng karma. ₱23 anyos na ako nang mangyari ito at kasalukuyang may kasintahan na nun na tawagin na lang natin sa pangalang Amor. Si Amor ay pinakilala lang sa akin ni JR nung minsang nagdisko kami sa kabilang baryo. Kapatid ito ng kabatch niya dati sa paaralan at nagkita-kita roon kaya ayun, nagkakilala kami. Nang gabi nga na yon ay naging kasintahan ko na agad siya. Kung dati torpe, ngayon ay hindi na pero mabait talaga ako, Sir Alex. Pagpatak ng mga 2:00 ng madaling araw, nagpunta kami sa isang kubo na abandonado. Bali 4 kaming lahat nun, partner-partner. Doon kami nagpaumaga, hindi man lang namalayan ang oras sa aming pagkukwentuhan. 5:00 na pala. Magmula nun, hinanap-hanap ko na si Amor at palagi na kaming nagkikita sa kubo. Pero ni minsan, hindi po kami gumawa ng kalaswaan. Wala lang, kwento-kwento lang habang katabi. Parang babae nga kasi takot. Tapos, hindi kami nagpapagabi doon dahil nakakatakot ang lugar na yun kung kayo lang dalawa. Isa pa wala ring ibang pumupunta roon kasi nga nasa gitna ito ng mahahabang talahib. Dati, may natutulog daw doon pero umalis noong itinigil na ang pagtutubo sa lugar. Kaya katagalay naging talahiban ito, buhat ng napabayaan na talaga. Yung kubo ay sira-sira na pero buo pa ang kwarto na kasya ang 4 na taong matutulog. Makikita mo na rin ang buwan sa kisame sapagkat may butas na ang yero dala ng kalumaan. So eto na nga, Sabado ng hapon, nagkita kami ni Amor. Naiinis ako sa kanya kasi hindi niya sinasabi kung saan ang bahay nila. Pati yung kaibigan niyang si Mayang, hindi rin nagsasalita. Pareho talaga sila ng ugali. At yun na nga, sabi ni Mayang ay susunod lang daw sila kaya ayun, naghiwalay muna kami dahil itong si Amor gustong kumain ng hilaw na mangga. Di ko alam kung bakit gustong-gusto niyang kumain nun. Ang asim-asim ng mga mangga doon. Paborito ko kasi yun, love. Inuulam ko pa nga yan eh. Ganun ba? Oo. At eto nga marami akong dalang asin. Napangiti na lamang ako sa aking girlfriend. Batid mong takam na takam siya dahil nagsasalita pa lang ay naglalaway na. So agad na kaming nagtungo sa prutasan at bumili ng mangga. Habang namimili, napansin ko ang isang matanda na panay titig sa aming dalawa, lalo na sa kasintahan kong si Amor. Tumabi ito sa kanya, namimili rin sabay dampot ng isang prutas. Inamoy-amoy
at pasimpleng inamoy ang kilikili ng aking girlfriend. Pag-alis namin ay tumawa talaga ako dahil kako baka mabaho ang kilikili ni Amor. Kaya bigla ko siyang inakbayan pagkatapos ay inamoy ang kanyang kilikili. Nagtaka ako dahil hindi naman mabaho. Ang tanong bakit inamoy ito ng matanda. Tanong niya, "Ano bang ginagawa mo? Bakit ka amoy ng amoy? Mabaho ba?" Hindi naman. O bakit ka simhot ng simhot dyan?" Kasi yung matanda kanina parang inamoy niya kasing kilikili mo eh. Kala ko nga mabaho eh." "Ano? Excuse me no? At saka sa kilikili talaga?" "Oo, nakita ko eh." Baka iba lang yung inamoy. Namimili ng prutas yun, di ba? Baka prutas lang yung inamoy niya, hindi ako. At saka baka dahil sa pabango ko. Mabango kaya ito, no? Kung sa bagay. At yun na nga. Pagdating sa kubo ay agad nang sinimulan ni Amor na hiwain ang mga mangga niyang ang aasim. Maya-maya lang, dumating naman si Mayang at kasintahan nitong si Makmak kaya ayon, 4 kaming naroon sa kubo. Si Makmak ay may dalang alak, kaya ayon napasubo na kami bumalik sa tindahan. Bumili ng tubig at ice at syempre yung kakainin namin para sa hapunan. Ang nangyari, camping na yung trip naming 4. Ininom namin yung lambanog na dala ni Makmak. Sa aming lahat, si Amor lang ang hindi umiinom ng alak. Nang maubos ang tagay ay nakatulog kami sa kwarto. Si Amor naman ay natulog na rin noong maubos na ang kanyang manggang sobrang asim. Biro ko pa sa kanya, naglilihi siguro ang dalaga. Ngumiti lang siya at sinabing, bakit naman daw siya maglilihi, hindi naman daw siya buntis. Bandang mga 11:11 pasado ng gabi, nagising ako dahil sa tawag ng kalikasan. Parang puputok na yung aking pantog noon. Nakakapagtaka lang pagmulat ng aking mata. Para bang sobrang tahimik na pakiramdam ko nasa kuweba kami. Noong tinignan ko ang aking mga kaibigan, tulog na tulog silang tatlo. Noong binuksan ko na ang pintuan para mangihi, nakarinig ako na may lumipad na ibon. Malaki ito sa tingin ko sapagkat malakas ang pagaspas. Sa isip-isip ko kwago lang dahil maraming kwago doon kung gabi kaya hindi ko na pinansin. Humiga na rin ako katabi kay Amor. Nang maya-maya lang, bumalik yung pumapagaspas sa labas. Ang dingding ng kubo na katapat namin, napansin kong parang may dumaan sa butas doon dahil natatakpan ito saglit. Para bang may humaharang at kitang-kita ko yun gawa ng maliwanag sa labas. Sabi ko ibon lang kasi nga dumadaan-daan siya hanggang sa nawala. Ngunit maya-maya pa, bumalik ito at humarang na talaga sa butas ng dingding. Akala ko tuko o kung anumang hayop na naroon, ngunit habang tinititigan ko ito, labis akong kinilabutan. Paano ba naman kasi Sir Alex? Bigla na lang itong kumurap. Ang aking nasisilay pala, hindi basta hayop tulad ng aking inakala kundi malalaking mata na nagmamasid sa amin isa-isa. Isang aswang na siguro pabalik-balik lang kanina pa. Ginising ko si Makmak sa pamamagitan ng pagtapik dito. Nagising naman agad ito, inangat ang ulo sabay nagtanong, "O bakit tol? Uwi na ba tayo?" Pagkasabi niyang ganon, biglang bumitaw yung aswang sa dingding pagkatapos ay lumipad habang humuhuni ng kikik. Sa lakas ng tinig, nagising agad itong si Amor kasi nga siya lang naman yung hindi uminom. Yumakap ito sa akin, natakot dahil sabi niya may aswang. Sabi namin, huminahon at huwag maingay. Yung aswang, paikot-ikot lang sa aming kubo.
Ang ginawa namin ni Makmak dahil maraming asin na dala si Amor. Sinaboy namin ito sa palibot ng kubo, sa mga butas ng dingding at sa mga pintuan, lalo na sa aming kwartong tinutulugan. Gusto man naming umuwi noon, kaso hindi kami makalabas dahil ang aswang ay nandoon lang pabalik-balik. Ang naisip namang paraan ni Mayang, mabuti na lang magsiga kami sa dapog at haluan ng lumang tsinelas dahil nababahuan daw at natataboy ang mga aswang noon. At dahil may mga lumang tsinelas sa ilalim ng dapog, agad kaming nagpausok at hinaluan ito. Akala mo'y may sunog sa aming pagpapausok kaya hindi nagtagal. Nawala pati mga lamok sa buong paligid ng kubo. Kahit papaano sa pamamagitan nun, nakampante kaming lahat. Pero hindi talaga kami umalis sa kubo sa takot na baka abangan kami ng aswang sa daan. Walang tulugan hanggang abutan kami ng 4:00 pasado. Nang mga sandaling yon ay nakapagdesisyon na kaming lumabas dahil papaliwanag na rin nun. At nadidinig na rin namin sa malayo yung torotot na ginagamit ng mga naglalako ng puto. So agad na kaming umalis sa kubo at nangakong hindi na magpapagabi sa lugar na yon dahil meron palang aswang. Hanggang sa malaman ko na lang, Sir Alex, dahil nagtapat sa akin si Mayang, na itong si Amor ay buntis pala sa dati niyang nobyo. Doon lang namin napagtanto na kaya pala may aswang ay dahil buntis siya, na maaaring naamoy ang kanyang tiyan kung kaya sinundan kami hanggang doon sa kubo. Na kaya pala takam na takam siya sa manggang hilaw ay dahil nagdadalang tao pa lang talaga tulad ng aking biro sa kanya. Na kaya pala sa tuwing nagbibiro ako sa kanya tungkol sa mga mag-asawa, tungkol sa paglilihi, tulad ng manggang kinakain, ngumingiti lamang siya sa akin ng hilaw. Pati pala pag-ibig, hilaw na hilaw. Nalaman na lang namin sa huli, Sir Alex, nakunan si Amor dahil inaswang daw sa tinitirhan nila ng kinakasama niya. At ang aswang daw na iyon, bago mangyari yon, malamang sa malamang yun din ang aswang na nakita ko sa kubong tinatambayan namin. Sinundan talaga si Amor. Dahil ayon kay Mayang, pagkukwento ni Amor, kaparehong kapareho umano ang pagaspas at tinig nung aswang na yon sa aswang na narinig namin at nakita sa kubo. Hindi siya tinigilan hanggang sa makuha ang bata. At tulad sa akin, nakita rin mismo ng buntis sa dingding ng bahay nila ang mga mata ng aswang. Hanggang dito na lang ang kwentong ito. Maraming salamat sa inyo. Hanggang sa muli, Isagani ng Iloilo. At ngayon ay madako na po tayo sa ating membership shoutout sa mga kaibigan. Unang-una, nagpapasalamat po ako kay Madam Samantha Cruz na super idol ang pinili, no? Thank you po, ma'am. Binabati rin natin si Ajaber Amindato, 2 months sa member na. Kay Cheng's Channel, 15 months. Kay Samantha Cruz na isang super idol. Yan. Kay Susana Dorn, 6 months member na. Luis Elmido na 25. Kay Jonizel Alviola, 26 months sa member na, no? Kay Rancid Horror Story, 6 months. Kay Story Hike Subtotski, 35 months member na. Mr. L, 3 months. Kay Jeffrey Bunyad, 24 months member na. Rose Kim, 17. Kay Mike na 32 months sa member na. Rosary Jayarante, 8 months. Kay Jim Semilia, 30 months member na. Last but not the least, kay Madam Christine Ozon na 50 months member na, no? Ayan, maraming salamat po sa inyong lahat sa walang sawang pagtangkilik at pagsuporta po sa ating munting programa. God bless po sa inyong lahat at more blessings to come sa inyo. At sa lahat ng mga silent listener ay welcome po kayo sa channel natin. Pumasok na po kayo at i-hit ang subscribe button. Siyempre, huwag niyo hong kalimutan ang notification bell upang updated kayo sa mga bago't nakakasabik nating
mga kwento. Muli po mga kaibigan, maraming salamat po sa mga suporta nyo. Huwag kalimutang tumawag sa taas. I love you.